So ayun mga pre, pag-usapan po natin yung inaakusan nila sa Pangulo na si PBBM nga daw ay merong stage 4 cancer ano. Itong mga DDS talaga ano po 'yan nagpapakalat po 'yan ng kasinungalingan. Kumbaga fake news, 'di ba? Oo, yang ano na yan, mga DDS vloggers sa Facebook, lalo na sa YouTube, yung mga banateros na yan. Nako, mag-iingat po kayo dyan. No? Kasi yung mga yan, panlilin lang po yung ginagawa niyan araw-araw. 'Di ba? Pinapalabas po nila na si PBBM ay may stage 4 cancer. Kasi syempre nga naman, pag ang isang pangulo may cancer, may stage 4 pa, kailangan palitan niya ng vice presidente. So, yun yung ginagawa nila. Style po nila yon para patalsikin si PBBM at para palitan. 'Di ba? Kasi pag naging presidente na po si Sara Duterte, automatic po yung impeachment na yan, matitigil yan. 'Di ba? Mai-stop po yan. So, eto, lalong-lalo na itong mga banateros na to, no? Lahat ginagawa nila. Yung gawain ni Ninyo Barsaga noong DDS pa si Ninyo, sila na po yung pumalit. Sila na po yung gumagawa ng trabaho. 'Di ba? Wala na Hindi na po pwedeng paniwalaan yung mga Duterte. Alam niyo kung bakit? Pangalan ni Lene Robredo sinira ni Ninyo Barsaga noon dahil sa utos ng Malacanang noon. Dahil syempre, nakaupo sa Malacanang si Rodrigo Roa Duterte. 'Di ba? At nagsisi naman po si Ninyo diyan at ikinanta niya po lahat. No, yung mga iniutos sa kanya noon. Kanino po ba kayo maniniwala? Sa mga DDS na hindi nakapasok sa Malacanang o kay Ninyo Barsaga na labas-pasok sa Malacanang? Sige. Tanungin ko kayo. 'Di ba? Si Ninyo Barsaga, labas-pasok yan sa Malacanang. Then syempre, tao lang din si Ninyo, no? Na-guilty siguro. Kaya, kumanta. Which is, goods yung ginawa niya. Okay yung ginawa niya dahil nasa katotohanan siya. 'Di ba? Nagkamali siya noon, kinorek niya ngayon. So, saan kayo maniniwala? Sa mga basurang vlogger lang na kung sino-sino dyan na di naman nakapasok sa Malacanang o kay Ninyo. Kaya yan yung mga pinapakalat nila na stage 4 na daw si PBBM. Malapit na daw. Ayun, may namatay na DDS. Isang DDS, member ng Maisog. Patay. Diba sa kanila tumama po yung wish nila sa Pangulo? Wish po nila yan Ako po bilang isang Pilipino, hindi ko po wini-wish na mamatay si Digong. Hindi. Ang gusto ko nga, mabuhay pa siya ng 200 years para bayaran niya yung mga kasalanan niya sa Pilipinas. Yung mga ginawa niyang pagpaslang sa Pilipinas. Utos niya. Lumabas din naman sa kanyang bunganga. 'Di ba? Dinamay pa nga niya si Bato de la Rosa Yung taong yan na senador na nandyan sa harapan natin ngayon, lit squad yan. Di nag-iisip nilaglag si Bato. Hindi pwedeng joke yun. Totoo naman kasi nangyayari talaga. 'Di ba? Hindi mo pwede sabihin, ay nagjo-joke lang yung tatay namin. Hindi pwede. Nangyari may patayan talaga Sa panahon pa niya. Kahit nung mayor pa siya dyan sa Davao, meron ng ganun. Yan si Las Cañas. Kumanta din. Lahat ng mga nalalaman niya, sinabi niya sa publiko. Kaya sabi ko nga sa inyo mga pre, bobo, tarantado, tatanga-tanga yung mga naniniwala dito sa mga Duterte na to. Diba? Inutil at mga Mongolian. Alam nyo na ibig sabihin ng Mongolian. Mas matindi pa po sila sa Mongoloid. Sila po ay mga Mongolian.
Oh. Kaya tayo po, no, suportahan lang po natin ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po yung nagbangon unti-unti sa Pilipinas. Ngayon, may nararanasan tayong pagmahal ng gasolina pero hindi naman po Pilipinas lang yung nagmahal eh. Buong bansa ka dahil sa giyera po. So, hindi po makukontrol yan ng gobyerno ng Pilipinas. Pasalamat na lang po tayo sa PBBM gumagalaw at yun, tuloy-tuloy po yung supply ng oil sa ating bansa, no? Dahil po sa ating Pangulo. Yan. Ang gusto kasi ng mga Duterte, may stop na yung supply ng crude oil dito sa ating bansa para magalit ang mga Pilipino at si PBBM yung batuhin. Ganun po yung diskarte nila. Diba? Alam na po natin yan. Yung mga ganyang galawan, diskarte, katarantaduhan, wag na. Uy, alam namin yan. Kaya, ingat-ingat po tayo sa mga pinapanood natin sa Facebook. Wag pong maniniwala dyan sa mga DDS Copals na yan. Ang paniwalaan nyo lang po, media at Malacanang. Siyempre sa mga katulad naming PBBM vloggers kasi siyempre hindi naman po kami pwedeng mag-fake news. Bawal. Bawal po kami mag-fake news. Okay? Ang sinasabi lang po namin sa inyo kung ano yung totoo, nilalabas po namin yan. Yun po. Diba? Pero pag doon kayo manonood sa mga DDS vloggers, sa mga SMNI, nakukulto yun. Nandun po lahat yung ka-fake newsan kasi nungalingan, panlilin lang, kakupalan. Diba? So, yung sinasabi nga nila na, sabi nila papasukin daw yung bahay ni Pulong. Bahay ni Pulong, papasukin daw at, yung QGC, may warrant to, search warrant daw. Pinakalat po nila yan, buong bansa, buong mundo. Ginawa nila yun para magalit yung mga tao kuno sa administrasyon. Ang tanong, pinasok ba? May pumasok ba? Wala. Kasi ang PNP po, hindi po mag-aaksaya ng oras yan. Kung may search warrant, gagawin at gagawin nila yung obligasyon nila. Pero bakit walang pumasok? Dahil po, wala naman talagang ganun. Dahil nga fake news nga itong mga kupal na to. Itong mga DDS na to. At lalong-lalo na yan si Pulong. Di ba, kunyari, pa-interview pa siya, pero scripted pala yung interview. Di ba, wag kami. Di mo kami mauuto. Ang mauuto mo lang yung mga nagpakatanga sa'yo, nagpakatanga sa inyo. Kami, na mga ginagamit yung utak, hindi mo madadala sa mga drama mo. Naawa nga po tayo dito sa mga DDS kasi wala na po sila eh. Kinulang na sa utak eh, no? Nakakaawa. Diba? Maliit yun dito nila, maliit. Nagpapauto. May utak naman, pero hindi ginagamit. Gamitin nyo. Makikita na yung katotohanan. So, anyway, yun lang naman yung ating reaction dito mga pre. At bago tayo magtapos, kung napanood mo ang video ito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. So, yun lang. Hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat. Kita-kits po sa susunod na videos pa natin. At yun, paalam po muna pansamantala.